ng reaction, opinion, itong post ng ABS-CBN News. Pahayag ito ni Senator Amy tungkol sa mangyayari sa Blue Ribbon Committee hearing bukas. Itutuloy na naman ni Senator Lacson ang laban bawi na chairman siya ulit. Yan, itutuloy niya na ang Blue Ribbon Committee hearing. Inimbitahan nila si dating Speaker Martin Romualdez at pati ito si Saldico. Tanong, mag-appear ba sila? Ito, mukhang madididma, mukhang mapurnada, mapahiya si Senator Lacson. Ito, pahayag ni Senator Amy. Senator Marcos claims former Speaker Martin Romualdez was supposed to be the VIP witness but back off and will skip the hearing. Gaano kaya katotoo itong sinasabi ni Senator Marcos na hindi mag-a-attend yan si Romualdez? Malala ko nung yung bago ma-appoint si Boyeng Remulla Ombudsman, I think 3 days ago, siniwalat na ni Senator Amy na Malacanang will appoint Remulla as Ombudsman. Totoo nga. So, marami pa siyang mga ibang sinasabi na nagkatotoo. Kaya ako, as far as credibility is concerned, kung nagpopo si Senator Amy tungkol sa politika, pinapaniwalaan ko. And ina-analyze ko, mag-a-attend ba si Romualdez? Okay. Una, sa ICI hearing, nag-attend siya. Bakit? Hindi naman live stream. So, wala tayong... Di natin alam anong nangyari doon. Tinago nila eh. So, hindi siya, wala, safety siya doon. But, pagdating dito sa Blue Ribbon Committee hearing, delikado siya. Kasi naka-live stream at hindi lahat ng senador ay kakampi niya. Pag birahan siya ni Marcoleta, birahan siya ni Bato, birahan siya ni Cayetano, tanungin siya ni Amy, magkapuliki, Bisaya pa yan, maboboking siya dyan. Kaya ako, analysis or opinion ko lang ito, hindi talaga mag-a-attend si dating Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon dahil nasa, hindi mo masabing neutral ground, hostile ground yan. Siguradong puputaktihin siya ng mga katakot-takot na tanong ng mga minority senators. Majority, wag na natin asahan. Kanya-kanya lang tayong opinion ha. Opinion lang ito. Perception lang. Wala akong... Kasi, marami ang nagsasabi na itong si Senator Soto, prinoprotektahan niya si Romualdez. Mayroong reporter na nagtanong sa kanya eh. Kalimutan ko na si Pinky Webb ba, si Corina Sanchez. Tinanong sa speculation na prinoprotektahan mo si Romualdez. Ang sagot naman ni Senator Soto, no, not in my character. I will never protect anyone. Kaya lang, ang speculation, again, opinion ito ng taong bayan is prinoprotektahan niya si Romualdez. So, kung prinoprotektahan niya si Romualdez, it follows na itong si Lacson, ganon din dahil magkakampi ang mga yan eh. Kaya, hindi kalmante si dating Speaker Martin Romualdez na mag-attend dyan kasi yung tanong ng mga kakampi niya, example, mga tolpo, kakampi niyang mayan. Sino pang mga, basta, yung majority, kakampi niya yan. Minority, delikado siya, kaya ano. Next, dalawa kasi yung inimbitan Saldico and Romualdez. So, si Romualdez, basta, agree ako kay Senator Amy na hindi siya mag-attend. How about Saldico? Nasa ibang bansa. Hindi alam kung gobyerno, kung nasaan. May nabasa akong post na itong si Lacson is susubukan nila na kontakin si Saldico mag-attend through Zoom meeting. Sa tingin nyo, papayag si Saldico? Kung ako yung tatanungin, never. Kasi, lalo siyang puputaktihin ng, ng mga netizens. Ibabas siya kung nasaan. Kaya, itong kay Senator Lacson, they're trying their best to, para, where the evidence led us. Ganon ang kanila eh. Kaya lang, opinion ko lang ito,
wala na talaga akong katiwa-tiwala dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi katulad, again, opinion ko lang ito I might be wrong. Hindi katulad nung panahon pa ni Senator Marcolita as Blue Ribbon Chairman, talagang nakapokus. Sino ang mga mastermind? Let's unearth them. At kahit sinong masasagasaan. Yun ang direksyon ng Marcolita Blue Ribbon Committee. Itong Lacson, I don't know I might be wrong. Kasi yung tanong dyan ni Senator Alan Peter Cayetano is, welcome, babalik si Senator Lacson. But ang tanong, ano ba talaga ang direksyon ng Blue Ribbon under Lacson? Tutumbukin ba ang mastermind o sisirain ang posisyon? Yun. So wag tayong magtaka. Sabi pa ni Senator Amy na babaliktad lahat ng mga witnesses sa flood control including Gutesa kasi pressure, tinatakot ang pamilya. Kaya ang tingin ko, hindi mag-attend si Gutesa bukas, maliban lang kung hawak na ng mga mastermind ang pamilya niya, mapipilitan yan mag-attend at babaliktad. Yan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Pinoy Trending tungkol ito sa sino ang mas mahusay, mas magaling na chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi I think November 10, the other day, formal nang umupo ulit si Senator Lacson as Blue Ribbon Committee Chair. Laban bawi. So ito, pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagkakatalaga kay Senate Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Habang nagdiriwang ang mga taga-suporta ni Lacson sa kanyang pagbabalik, ilang mga netizens ang naniniwala na mas maganda ang naging takbo ng nasabing committee sa ilalim ni Senator Rodante Marcoleta. So ito, survey. Tanong, sino ang maituturing nyo na best Blue Ribbon Chair sa kanilang dalawa? Okay, so anybody, basta mayroon kang account sa Facebook, boto ka dyan, kaisa lang. So ang gusto, mas magaling si Marcoleta, yan, heart. Si Lacson naman, like. So tingnan natin. Hindi mo ito madaya 26,000 people ang nag-react. 19,000 nag-heart, namili. Bumoto kay Marcoleta na mas magaling, 6,000 lang kay Lacson. Yung iba tumatawa, yung iba gagalit, o iba-iba na. So, anong percentage dito? Estimate ko lang, mga 85% nagsasabi na mas magaling si Senator Marcoleta. Kung ako ang inyong tatanungin, talagang Marcoleta ako. Nung una, sinasabi ko ito palagi na believe ako kay Senator Lacson. Yung political career niya, unquestionable para sa akin, maganda yung kanyang pinapakita, yung first 3 terms niya, naka 18 years na siya kinaya pa nga niyang nilabanan ng isang presidente, yung panahon ng PGMA, ang mga ini-expose niya noon na mga hindi magandang ginagawa ng first gentleman Arroyo, kaya pinag-initan siya ng Arroyo administration, pinaisyuhan siya ng warrant of arrest, nagtago. And then panahon ng Aquino administration, lumabas siya at na-dismiss naman, napabaliwala yung kanyang warrant of arrest. So, saludo ako dito kay Senator Lacson. Kahit na nung pinalitan niya na si Senator Marcoleta, ako gustong-gusto ko si Senator Marcoleta. Ang ganda yung kanyang direksyon. Tinutumbok niya talaga ang mastermind. Lawyer kasi. Alam niya yung... So, lawyer versus PNP General ang labanan ito So, nung nag-take over si Lacson, okay lang sa akin. Kasi nga, maganda yung pinapakita ni Senator Lacson. Kaya lang, nagbago ang lahat nung lumabas si Gutesa. Hindi na yung dating Lacson ang nakikita ko. Iba na. Lalo na nung nag-resign siya. Kahina-hinala yung kanyang pagre-resign. Hindi yun ang tunay na Lacson na nakilala ko. At ngayon, bumalik na naman. So, ngayon, sa totoo lang, wala na akong ganang manood sa Blue Ribbon Committee hearing na isasagawa pa. November 14 daw I don't know sino yung very important witness niya. Ano kaya ang tutumbukin niya? Sana tutumbukin niya ang mastermind. Matutuwa ko niyan. Mag-observe lang ako. Kung tutumbukin niya ang mastermind, alam naman ng taong bayan sino yung mastermind. Alam na. It's just a matter of yung ituro sila na nagsimula na nga si Master Sergeant Orly Gutesa. Anong ginawa kay Gutesa? Pinaghinalaan, inimbestigahan. Pinaghinalaan na parang planted witness daw ni Marcoleta. To me, hindi ako kung doon. The best. Sang-ayon ako sa sinabi ni Senator Marcoleta
na ang pinaka most credible na witness na humarap sa Blue Ribbon is si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, namurong problema si Lacson. Paano niya ipa-attend si Gutesa sa kanyang Blue Ribbon Committee hearing? Wala nang tiwala sa kanila. At I don't know kung itutuloy niya yung kanyang plano. Umaalma si Senator Marcoleta dahil naririnig daw niya yung subpoena para kay Gutesa idadaan sa opisina ni Senator Marcoleta. So, ako bang nagkustodi kay Gutesa? Sabi naman ng ating Senator Marcoleta, inuutosan niya ang kapwa niya, Senador. Huwag niya akong subuhan. Parang iniinsulto niya ako. So talagang matindi na ang labanan nitong dalawa. Although, I believe na ang labanan nila, trabaho-trabaho lang. I believe yung personal, I don't know. At between dito, talagang Marcoleta ako. True and true. Magbasa tayo sa mga comments. Dan Albano, Sir Vicentel, Marcoleta. Naida Kapusan, si Marcoleta po, basta Blue Ribbon. Elizabeth Rolida, Marcoleta the best lawyer, siya na lahat, ibabasi sa rule of law. JC Alojado, Senator Marcoleta na, kasi di nangangapa. Lydia Pomperada, siyempre si Marcoleta. Jimmy Culiado, Marcoleta the best chair. Nery Jusay, abay, siyempre si Senator Marcoleta. So, di mo maluloko ang taong bayan ngayon dahil age of social media na, madaling makahanap ng impormasyon, hindi mo na makontrol ang narrative. Kaya mainstream media o pa yan, hindi yun So, anong aasahan natin? Ako wala na akong asahan. Lalo na ngayon, yung huling balita, lumabas na sa bansa si ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan. Lumabas na, pinayagan nila. Si Lacson mismo ang nagsiwalat na mayroong conflict of interest si Bunuan. Pinalabas. Lumabas si Bunuan, lumabas si Saldico, baka mamaya Romualdez lumabas na rin. Goodbye Philippines. Natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Batas PS. Flood control witnesses babaliktad. Senator Amy Marcos said witnesses in flood control anomalies might recant in the next Blue Ribbon Committee probe, including Orly Gutesa, due to threats to their lives and the safety of their families. So, ito po ang statement ni Senator Amy. Isa-isa yan. Mga witnesses in flood control anomalies, including Orly Gutesa, na biglang babaliktad dahil pinipressure, tinatakot ang pamilya, halos tinutukan ang asawa't anak. Okay, so nakakalungkot, nakakatakot naman ang balitang ito ni Senator Amy. I don't know sino yung sources niya, but I believe as a senator, may mga informants ang mga yan. Kasi may mga pondo rin yan, may mga confidential funds ang mga yan, mga intelligence funds, lahat meron. And I believe so. Considering the gravity of yung pahayag ni Gutesa, na dating Speaker of the House, dating Ako Bicol, yung pinangalanan ni BP Sara na dalawang tao na nagkukontrol lang sa budget ng DPWH, Saldico and Martin Romualdez. Last year ba ito nung sinabi niya, pinagtatawanan lang siya ng mga loyalista, mga campings. Ngayon, nagiging totoo na. Kaya tama lang yung ginawa ni BP Sara na nag-resign sa DPWH dahil gusto siyang kontrolin ng dalawang budget king na ito. Budget king and prince. So yun. To me, napakalaking pasabog yun. And kita mo ang ginawa nila. Bahala kayo kung sino nila. Talagang sinisira nila ang credibility ni Gutesa, una sa pamamagitan ng notary public. But to me, kahit hindi ako abogado, baliwala na yung notary public dahil nanumpa na siya sa Blue Ribbon Committee. Yun na yun. Yung notary public na sinasabing na forge, yes, posible, kasi nga
ang pumipirma sa karamihang notary public ay yung Sony statement, mga secretary lang, hindi yung real na abogado. Kaya, ayan, ang unang paninira. Tapos, dito na ako nagtaka kay Senator Lacson dahil imbes na i-follow through yung lead na yun, wala eh. Pinapaimbestigahan niya ang background ni Gutesa. Tapos, pati CCTV camera sa Senado, pinapakialaman na kasi tinitingnan niya yung pagpasok ni Gutesa sa opisina ni Marcoleta. Kaya nagalit si Senator Marcoleta doon. Anong karapatan mo na tutukan ng lahat? Titingnan mo lahat ang bibisita sa akin? Kung ako gagawa din sa iyo yan. Kaya talagang galit si Senator Marcoleta dito sa ginagawa ni Lacson. Kaya tuloy, nawalan na ako ng tiwala kay Lacson sa ginagawa niyang ito. Balik tayo kay Gutesa. It's very possible na ang pamilya ngayon ni Gutesa is nalalagay ba sa alanganin? Sana, hindi pa nahawakan ng mastermind. Kasi once na nahawakan ng mastermind yan, mapipilitan talaga si Master Sergeant Orly Gutesa na i-recant, babaliktad. Ay, kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ko pwedeng isakripisyo ang aking pamilya. Kung nahawakan na nga, sabi dito, tinutukan eh. Pressure, halos tinutukan na ang asawa at anak. So huwag tayong mabigla mga kadides. Pag bigla na lang lumabas ang balita na haharap si Gutesa sa Blue Ribbon at bumaliktad, huwag na tayong kagagawan na yan ng mga mastermind. But I believe on his sincerity, yung una niyang pagsalita, I believe ginawa niya yun out of his love for his country. Sabi niya, para sa kanyang mga anak, hindi niya makonsensya na kasama siya sa kalukuhan. Dahil nung una, hindi niya alam na yung madinadala nilang mga basura, galing na sa flood control anomaly, kaya voluntary siyang nagsalita. So, mag-attend ba si Gutesa? Kung walang nangyari sa pamilya, hopefully, mali itong sinasabi ni Senator Amy. Sana nga, mali ang kanyang sources. Kasi kung hindi nahawakan ng mastermind ng pamilya, hindi yan babaliktad. Alam ko ang credibility, honor ng mga Marines. They are the fighting soldiers sa armed forces. At hindi yan susuko sa laban. Lalaban to the max yan. Huwag lang malagay sa alanganin ang pamilya. So, suportahan po natin si Senator Marcoleta at Master Sergeant Orly Gutesa dahil sentro sila ng paninira ng mga kakampon ng mga mastermind itong nagnakaw ng bilyones na kwarta ng taong bayan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5. Title, hahabulin na namin kayo. Sinong habulin? Ang mga magnanakaw daw sa flood control funds. Ito, press conference ng Pangulo kanina sa Malacanang. Kala ko kung anong i-announce. Ito lang pala, paghabol sa mga magnanakaw. Ito ang kanyang statement. Itong mga walang hiyang ito na nagnanakaw ng pera ng bayan. Tapos na ang maliligaya ninyong araw. Basahin ko na lang ang post ha. Ito ang pagbabanta ni President Bongbong Marcos sa mga sangkot sa korupsyon, sa flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Sabi niya, una, mapapanagot ang mga kasama rito sa korupsyon. Pangalawa, mababawi ng gobyerno ang perang ninakaw nila. At pangatlo, gagawa tayo ng mga reforma para ang ganitong klaseng korupsyon ay di na mauulit. Yan ang kanyang mga mapapanagot, sabihin, kasuhan, mapreso. Mabawi ang maninakaw at reforma ko para hindi na maulit. Naniniwala ba kayo? Tapos na ang inyong maliligayang araw. Matatandaanan ko yan, pangalawa niyang SONA 2023, yung warning niya sa mga smugglers and hoarders. Sabi niya, smugglers and hoarders, your days are numbered. Hanggang ngayon, nawala na ba ang mga smuggling, hoarding? Wala kasi sabi ni, sino bang nagsabi? Si Senator Amy ata. Wala na ngayon dahil naging legal na ang smuggling. Dahil open naman ang importation ng mga agricultural products. Yung press conference kanina, ito, opinion ko lang ito. Nataranta na sila. Ang palasyo nataranta na. Kasi grabe na ang pagbulusok ng warning signs. Bad economy. Kahapon,
naitala yung weakest value ng peso in our history, 59.17. Napakababa. Malapit nang maging 60. Nag-slide ang stock market the other day ng 5,600 points na lang. The lowest in history. Ano pa? Bumaba yung foreign direct investment. 41% ang decrease nitong August. Yung economy natin, grabing pagbagsak. Third quarter economic growth, gross domestic product, 4% lang. Compared ng 5.5% ng second quarter. These are warning signs. Kikita nila. At anong dahilan? Bakit nangyayari ito? Pabagsak, pabulusok. Because of lack of confidence ng market. At they need to arrest the issue. Kaya ito, press conference, salita. Do you believe ang mga negosyante, foreign investors, taong bayan, maniniwala tayo, babalik ang kumpiyansa natin sa gobyernong ito sa press conference lang? Mga walang iya, sabi niya, sinabi niya na yan nung sona niya. Kailan sona? July 28, July, August, September, October. 3 months na.